Test tayo ng mga units from Lancer Tactical. Ano to hindi to yung arrivals So, ito yung mga stock natin dun sa bodega natin. So, Lancer Tactical 19B. Starting with Lancer Tactical 19B, G2ME. Ayan, ito yung unit. So, may kasama na siyang case. Pagka G2ME, may kasama na rin siyang 0.20 na BBs. Wala pa siyang battery at saka charger. Then, LT25B, G2ME. So guys, lahat na lang ng meron tayo for the Lancer Tactical is metal na lang Wala na tayo nung tawag dito, G3 at saka G2, which is polymer, and then naka-ETU sa G3. Puro G2ME na lang tayo. So ME stands for metal, okay? So full metal units. So ito, ano to? LT29TBL. Parang nag-test na kami nito, hindi ko matandaan. Pero i-test natin ulit. So merong mahabang version nito. So unahin ko na to si 19B. So ito yung 19B. So full metal unit, metal yung front assembly, metal din yung receiver. So naka-keyboard handguard siya. And kung mapapansin nyo, naka-attach na yung mga rail adapter niya. Ayan, so kabilaan yan. And then may rail adapter din dun sa ilalim for grip attachment. Ito, I think, laser flashlight. Diyan malalagay mo. And then yung front assembly niya, total length is around 15 inches. So mula dito hanggang dito. So kung ang grip nyo is, ito pala guys natatanggal to or nadidetach to. If hindi nyo siya trip or yung accessory nyo hindi okay dito, okay siya dito, pwede nyo siyang i-place dito. So ganun, natatanggal siya. And yung receiver is metal. So yung mga small parts niya rin is metal. Polymer grip, metal trigger guard, and naka-flat trigger na rin siya or speed trigger. So, dun sa likurang parte, may butterfly swivel na siya for sling attachment. 2-point yan. Ayan. Charging handle is metal. Sa internals, naka-rotary type chamber siya. And, naka 6.03 mm na inner barrel na. Saan yung box nito? Paabot nga ako. Meron? Wala dito. Okay, nakalagay dito. Sige, teka. So hindi ko kabisado yung spec Pero ito naka-reinforce naka-reinforce na gearbox na 18:1 na gear set, metal piston, quick release na spring system. So kung magpapalit kayo ng springs, doon na lang sa likuran. Dito nyo ma-access yung spring. So madali na lang magtaas ng FPS, madali magbaba ng FPS. Ito. So, baka may ma-miss out tayo So, 8mm gearbox, yun, na-miss out natin yung 8mm siya. And then, ball bearing spring guide. Naka-high speed motor pala siya, hindi high torque. Naka-flat trigger, trigger guard, enhanced pistol grip. Battery charger, yon not included For G2ME, not included ang battery and charger. So, madami kasi nililito. Meron tayong tatlong klase ng Lancer Tactical. G2, which is the entry level. Yun yung polymer. Polymer yung body, polymer yung front assembly. So may battery charger, may BBs din. So kompleto. Kumbaga ilalaro mo na lang. Yung mga M4 nila, may kasama na ring case. So talagang yun. So sulit yun if ever na gusto mo pumasok sa or papasok ka pa lang doon sa hobby, okay yun. And yung G3 nila, which is the upgraded version, yun naka-ETU, naka-programmable ETU. So, polymer din yung body, polymer din yung front assembly. And itong G2ME, which is the full metal units ni Lancer Tactical. So, kaya medyo mahal siya kasi dahil siguro dun sa full metal siya. And then, may kasama na tong case. Yung mga sights niya, ito nandito. Ayan guys. And then, yung magazine niya is a 300 rounder na metal magazine.
Okay? So again wala na tayong G2 at saka G3. Wala na tayo nun. Ang mga stock na lang natin o onti na lang din for the Lancer Tactical, G2ME na lang lahat. And guys, pasok to sa budget meal natin, budget meal units natin. Ang price nito naglalaro lang sa 10,500 to I think mga 12,000. So pasok pa rin siya sa budget meal. Since ito, I mean, may kasamang case wala na siyang kasamang battery. Pero yung quality ng unit is okay. Performance okay din. So naka pre-upgrade na rin out of the box. So i-test natin. Unahin ko na to. Yung battery compartment niya dito sa likuran. Sale price pala to kasi nagbawas tayo ng 1,500. So original price nito is nasa, mahina ako sa mate, 10.5, nasa around mga 12.5 ganun. For the trigger response, maganda yung trigger response niya. So hindi siya naka-ETU Ang naka-ETU lang sa Lancer Tactical is the G3. So ito, standard na gear set. Check nyo na lang yung Chrono guys. Hindi pumapasok. 386. Ayan. So FPS out of the box, 386. Ayan, nasa 380 out of the box. So naalala ko before yung mga G3 namin, pinapalitan namin ng ng Element 135. So pumapalo na siya agad ng ng around mga 450. So try natin. Ito na-try na ba natin dito 'yon? Hindi pa, 'di ba? So yung diretso palit. So naging trend 'yun Yung paglabas ni Lancer Tactical ng G3 niya. So ayun, bago sa market. Pag pinalitan mo ng spring, talagang palo na agad siya ng 450. And isa pang maganda doon, naka-programmable kasi yun naka-programmable ETU. So may siya, binary. Yun yung bagong-bago yung binary doon sa market talaga, bagong-bago sa tao na ang ganda, may binary. Yung pagka-click mo yung trigger, pagbitaw, pag-release, papalo ulit siya. Ngayon, ang dami ng units or ang dami ng brands na may binary setting dun sa mga ETU nila. Auto natin. So ROF around 21. So not bad pa rin yung niya, yung response niya, and at the same time not bad pa rin yung ROF niya. Kahit na hindi siya naka-ETU, mabilis pa rin and very responsive. Ayan. So, punta tayo dito sa 25B. Ayan. So, for the internal parts, wala naman silang pinagkaiba ni 19B. Yung itsura lang. Para sa akin medyo mas okay to na ganito. Kasi guys, itong specific model na to, may kasama tong ito, extender nung handguard niya. Para siyang Sight T2 na, kung familiar kayo sa ENC Sigray, ayan. Ayan. Haba. Siguro mga nasa 14 inches. Hindi lang. So, ito, nasa mga 16.5 inches. Tanggalin na natin. Ako, mas gusto ko to. Ito, pogi. So, full metal unit. Di ko na siya ditest kasi nag-test naman na tayo nun. So, mahaba naman na unit yun. So, I think, wala nang papalo pa rin siya ng around mga 380. Ganun pa rin yung FPS niya. So, for this unit, meron siyang handguard na around 16.5 inches. Sorry, hanggang dulo. Dito pala.
So, 16.5. Mas mahaba siya ng onte kay 19B. And then, meron na rin siyang mga rail dun sa gilid at saka dun sa baba. So, perfect dito siguro is hand stop. Pero, parang medyo awkward pa rin kasi nasa dulo yung mismong rail. Siguro dito ka na lang maglalagay ng grip. Kasi wala naman sigurong kaganon ng sobrang haba, di ba? Not unless nakalagay ito, di ba? So, ayun, depende sa pormahan nyo. Pero, siguro nandito na lang siguro. Dito sa parting ito, di ba? Ayan. So, flashlight and laser attachment dito sa gilid. And, may kasama siyang sights, ha. Again, may kasamang sights. Front and rear sight. Folding sights. So, for the trigger, naka-speed trigger din. And mga small parts, metal lahat, guys. Inner barrel tuloy. Internal parts is the same dun sa 19B. Naka-reinforce na rin internal parts niya. And metal yung charging handle na crane stock version 1. So, price, I think, ang price ito nasa 11K. I-check nyo na lang, guys, sa PM kayo dun sa sa page. Bigyan ko kayo ng inventory, kaka-inventory lang namin ng Lancer Tactical, kaya namin siya tinest ngayon para makita nyo. Kasi yung iba, hindi sila familiar dun sa metal version ni Lancer Tactical. Ang sumikat kasi talaga niyan is the G2 and G3. Lalo na yung G3 kasi talagang sobrang baha talaga yung stocks nun eh. And talagang nakilala si Lancer Tactical dun sa ETU version na Gen 3. Okay, so punta tayo dito. So last na i-check natin is the LT29TBL. Ito guys, medyo kakaiba yung itsura niya. So kung maalala ko, ang nakalagay dun sa catalog ko dito is the Enforcer. Hindi ko maalala pero parang ganun. So medyo kakaiba kasi naka-alpha stock siya. Ito guys, may nabibili nito aftermarket. Nagka-stock kami nito, color black. Nasa around mga 2.5 yata siya. So, etong grip, kadugtong to dito. Ayan, papunta dito. And, ang kagandahan dito, pwede mong, kung may extra magazine ka, ayan, pwede mo siyang ilagay dito. Parang magiging tabor yung datingan. Pero, syempre, ang functioning pa rin, yun na dito sa unahan. And, by the way, guys, may kasama pala siyang mid-cap magazine na short mag. Ito. Ayan o. Napakaangas. Pero syempre hindi mo gagamitin yan. Pag sa game, ito pa rin, di ba? Kasi ito yung high cap magazine. Kung pormahan siguro, okay yun. Pero kung siguro kung madami kang ganitong magazine, okay din. Di ba? I think mga around mga ano to. Siguro mga 60 rounds. Madami na yun. Kasi sobrang ikli eh. Talagang parang ginawa lang siya pang forma ng unit eh. So si 29TBL, meron siyang around mga 5 inches na front assembly. So perfect to for CQB gaming. And fully adjustable yung stock niya. Ayan. So yung battery compartment andito. Oh, meron palang ano eh. Pwede pala i-test. Test natin. Ngayon ko lang nakita may battery pala. May battery ka na palang nilagay. Okay, chrono check natin. Galit ah. So for the performance, maganda talaga guys. Kasi hindi siya talaga delay. May mga units na pag walang ETU delay, ilan? 363, 350. Auto. Ayun, tumatalsik. Ayun, tumagos. Tumagos. Wala na, baka butas na yung box natin. Itong box na to guys, nagsiservisyo na yan sa amin ng around mga 3 years na. Sobrang tibay, sobrang recommended. Ang brand niyan is LCT. Ano yan, metal box yan, na sobrang kapal, na may mga, dati, isabay ko na, pag-promote dito sa box na to. Dati meron niyang mga bakal.
na pagka pinutok mo sa loob, mawawasak yung BBs. Nung mga unang namin, store namin, talagang mahilig kami sa sa 600 FPS eh. So, yan, talagang kumbaga gamit na gamit sa 600 FPS. Ang dami nang pinagdaanan yung box na yan. Nakita niyo naman sa lahat ng video natin, di ba? Ang tindi ng box na yan. So, kung masisira man siya ngayon, okay lang. Talagang, kumbaga, sobrang dami ng sinerby sa amin yung box na yan. Okay, so again, ito yung mga Lancer Tactical units natin. Madami pa tayong Lancer Tactical dun sa taas. And, siguro, kung interested kayo, mag-PM kayo sa akin, pakita ko sa inyo inventory natin ng Lancer Tactical units natin. Pero hindi naman nabababa sa hindi naman na tataas sa mga 15 ganun. I think mga 10 models na lang, mga ganun, 11. And ayun, PM na lang sa page. By the way, ito pala. So sa mga naghahanap ng revolver, ito guys, pinakakuha ko na yung mga last na revolver natin. So itong Dan Wesson na 4 inches na revolver. Pakita ko na rin para isang video na lang. Pero hindi natin titest Ayan. So ito siya. Kasi paubos na rin eh. Limang piraso na lang. Ang dami naghahanap. Hindi ko naman mapakita kasi hindi pa kami makapag-inventory. Ngayon, sabi ko, ibaba mo na lang kasi para mapakita natin kung ano yung meron pa tayo. So ito color black. Ito maikli. Ito ang ganda. Ayan. So itong mga Dan Wesson, Smith & Wesson, guys, sobrang hirap hanapin yan. And kumbaga talagang sunwerte lang na nakakuha ng stock sa Taiwan. Sa price, i-PM nyo na lang ako. Kung ano lang sabihin yung price. Hindi ko kasi kabisado. So ito sa Smith & Wesson, ayan. So parang may naghahanap yata sa akin ito kanina. Then yung isa, color black. Ganito na color black. Check nyo na lang sa sa Google Drive natin. Ito yun Tinatamad na yun Ito pakita ko na rin. Last na to last na yung isa. So ito yung color black. Ayan. Ganda nung pagkaka-black, no? Oo nga eh. Ayan. So, yung isa is the 702. Yung 702 na yon, nakita lang namin yun sa sa stock room. Ito, familiar naman na kayo dito eh. So, teka. Ayan. So, sealed pa yan. Sealed pa. Ayan, 702 na WG or Win Gun. And kung naghahanap kayo ng budget meal na 500 FPS, ito pala. Kung naghahanap kayo ng budget meal na 500 FPS, guys, meron kaming WG na 304 at saka 304 at saka 303. Check nyo yan sa folder sa sa video namin dyan sa YT. Dito sa YT, check nyo yan. Sa 500 FPS niyan, ang price niyan is 3,800. Okay, so yun. Guys, if ever na interested kayo sa mga units namin, mag-PM kayo sa page namin. And don't forget to subscribe dun sa YT channel namin. And